Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith. Deal with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng linggo ang muling ipinapabot ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Kami po ay nagpapasalamat at muli ay nakaabang kayo at nakahandang panoorin at pakinggan ang pagpapatuloy ng paglalahad ng mensahe ng ating Panginoon. Ang tinatalakay po natin ngayon ay series ng 7 iglesia sa aklat ng Apokalipsis. At sa pagkakataong ito, ang ating tatalakayin ay yung 3 iglesia, ang iglesia sa Pergamo. Well, yan po yung ating paksang pag-uusapan, yan po yung ating paksang lilimiin at hihimay-himayin. Kasama ko rin po siyempre sa pagtatanghal na ito ang aking anak, Unika Iha, bilang magsisilbing technical, Princess Aliyah Sarmiento. At kami po ay patuloy na nag-aanyaya na samahan niyo po kami. Huwag niyo po kaming iwanan at pakishare po yung mga video para may paabot din sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatiran ang mensahe ng Diyos sa hapon pong ito. At siyempre bago tayo dumako sa atin hong pagtalakay nitong mahalagang paksa, tayo po muna ay mananalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat dahil ipinagkaloob ninyo na muli sa oras na ito ay may itanghal namin ang programa na magbibigay ng pag-asa sa puso't isipan ng aming mga kaibigan, ng aming mga kapatid, ang inyong salita sa pamamagitan po ng paglalahad ng 7 iglesia sa aklat ng Apokalipsis. Igawad sa amin ang kapangyarihan at patnubay ng Santong Espiritu upang ang mga salita na lalabas sa labi ng inyong lingkod ay tiyak na galing sa inyo at hindi galing sa aking sarili. Igawad ang kapatawaran din sa lahat ng aming kasalanan, sa lahat ng aming pagkukulang upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, dako na ho tayo. Ito ho ay kailangan nating talakaying mabuti itong paksa. Ngunit, syempre bago yon, atin naman hong patuloy na pinapasalamatan yung atin hong mga supporters ng ating programa, yung ating mga followers. Pero bago yun muna ay gusto kong i-announce sa inyo yung atin hong Bible Institute, lalo na sa mga estudyante. Dapat kagabi po ng 7 yung regular meeting natin, ay ang problema ho ay medyo kinapos yung aking boses sapagkat mula umaga ay nagsalita na ho ako. So meron palang meeting tayo nung gabing yon at syempre nakaschedule na rin po kasi yung schedule natin doon sa ating iglesyang nag-invite. So yung gabi natin, kung tinuloy ko pa yung pag-meeting natin, baka lubusang hindi na ako makapag-broadcast ngayon. Awa ng Diyos, okay na ho, kahit papano yung boses natin. So sa lahat ng ating mga estudyante ng Bible Institute, ang gawin na lang po natin, basta yung atin hong reaction paper, doon pa sa ating pinakahuling subject, ay ipasa nyo na po itong sa darating na last week, kasi merong 5th Sunday ngayong month ng October, so pakipasa na lang po ninyo para maging mas maganda, no? Mas maganda yung atin hong patuloy na pag-aaral dyan at makita ko rin kung kayo po ay nakakasunod doon sa ating mga naging paksa. At doon sa iba pang mga estudyante, bagamat paulit-ulit ko pong sinasabi na anuman pong itatanong po ninyo, doon po kayo pumasok sa Google Classroom. Dahil yun po yung official na pagpapa-announce natin ng mga ginagawa po natin at anumang mga may kinalaman doon sa ating klase. So, ine-extend ko naman yun doon sa ating group chat, pero mas maganda, diretso kayo doon sa Google Classroom kasi nandoon naman yung mga announcement, no? Baka minsan, maligaw pa tayo kung sa iba pa natin mapakinggan yung mga informasyon na dapat ninyong malaman. Okay? So, ganun din yung ating Spirit of Prophecy Seminar ay
tuloy-tuloy yan. This coming next month, November, second Sabbath, 2:30 p.m. sa Iglesia po ng Pasig Seventh-day Adventist Church in cooperation, of course, ng Reasons of Faith Media Ministry. So, dito pa rin po sa ROF ang broadcast po natin yan. Okay? So, naku, yung aking mga babasahin pala, Ali, nandyan. Yung aking mga babasahing komento, hindi ko na kopya. Yung komento ng atin hong mga kapatiran. Anyway, sige. Wala ako ditong kopya. Di bale, ano na lang. Subukan natin sa next broadcast to natin. Sayang ho kasi yung mga magagandang komento regarding sa naging topic natin kahapon, yung Iglesia ng Smyrna. So wala dito, so pasensya na muna. Diretso tayo, Ali, doon sa atin hong paksa, no, na pag-uusapan. Okay? Diretso tayo na doon. Itong 7 churches, pakilagay yung title. Diretso na tayo doon, paki-focus. Diretso na tayo dyan at ipakita natin yung title natin, yun yung title, The 7 Churches of Revelation. Ayan ho. Yan yung atin hong tema. So, pangatlo tayo ngayon. So, basta tapusin natin yung 7 paksa na ito ng 7 iglesia, tsaka ko muling pagtutuunan ng pansin yung mga tanong po natin, lalo na doon sa iba pang mga bahagi ng Apokalipsis. Kasi nga po, tinalakay na natin yung 7 tatak, 7 trompeta. So, kailangan kumpletuhin natin para mas maganda doon sa mga kapatid nating nag-aaral. So, ngayon, ang ating pag-uusapan, pakilagay, Pergamos, the compromising church. Ito po yung ikatlong iglesia. Una, yun pong Efeso. Pangalawa, yung kahapon, Smyrna. At ngayon nga po, Pergamos. At siya naman, ang turing sa kanyang kapanahunan ay compromising church. Baliktanawan lang po natin ng konti. Yung iglesia sa Efeso ay itinuturing na desirable church. Yung, kumbaga, dinidesire, ninanais. Yun po ay sa kapanahunan from 31 to 100 AD. Dalisay, yung gospel, pure. Then pumasok yung Smyrna, yung sumunod na kapanahunan, na ang turing naman sa kanya ay the persecuted church. Dahil kung inyong babalikan, lalo na sa hindi mga nakapanood, nandyan lang yung video sa atin pong Reasons of Faith Facebook account. Yan ang pinakamatinding inusig dahil napansin nyo po sa ating pagtalakay kahapon, sunod-sunod na mga emperador. Mula sa panahon ni Trajan hanggang sa panahon ni Galerius, sunod-sunod. Nasa 200 taon, puro pag-uusig ang dinanas. Kaya yung kapanahunan ng Smyrna ay siya yung the persecuted church. Ngayon, yung video pala natin na yun about Smyrna, putol po yun, 2 yun. Yung unang 20 minutes, nandoon naman po, and then, kasi naputol dahil yung ating OBS, nag-crash po kasi. So, nagkaroon lang ng interruption for about more than 5 minutes. And then, idugtong nyo na lang yung another na, may title pa rin naman po yun, Smyrna. So baka magtaka kasi yung iba bakit putol. Andun po yung karugtong. Nagkaroon lang ng interruption for about more than 5 minutes. Okay? So, the persecuted church ang Smyrna. Ngayon naman, itong Pergamos, the compromising. Naalala ninyo, yung kapanahunan nga po ng Smyrna, yung kanyang pag-uusig sa kanya, ay noong from 100 up to 313 AD. Dahil noong 313 AD, doon lumabas yung Edict of Milan. Yun po yung gawa ni Emperor Constantino at na-legalize ang Christianity. Okay? So yun po yung pinakalundo ng Smyrna. Ngayon, from 313 AD, ito naman yung kapanahunan ng Pergamo. Ngayon, Ali, pakilagay ngayon geography. Ito po yung paulit-ulit nating ibinabalik sa inyo. Ito po yung literal na lugar from Patmos na isinulat yan ni Apostol Juan mula sa isla ng Patmos, ipinadala ang unang mapaparatingan talaga, Efeso, then Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Yan po yung 7 iglesia sa Asia Minor. Yan po yung isa sa province po yan ng Roman Empire. Ngayon, nabanggit natin madalas na ang iglesia dyan sa Asia Minor marami, hindi lang 7. Pinili ng Panginoon ang 7 ito dahil meron silang mga karanasan locally and then magiging karanasan pa ng mga Christians historically until the time
ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So pinili ito ng Panginoon dahil sa kanilang mga karanasan na umaangkop din. Dahil nakikita ng Panginoon ang mangyayari sa future. So nakita niya yung karanasan sa local na mga churches na yan, magiging karanasan din ng buong sangkakristyanuhan historically until the time nga ng second coming of Jesus Christ. So yun po yung punto dito, bakit 7 iglesia. Pero hindi lang 7 ang iglesia dyan sa Asia Minor. Ngayon, ito, yung pattern of study, pakilagay. Yung pattern of study natin, lagi nating tinitingnan yung geography, yung meaning, kahulugan ng pangalan ng mga iglesia, yung history, yung larawan ni Kristo, yung papuri ni Kristo or commendation, yung kanyang reproof or saway, yung kanyang counsel or payo, yung kanyang pangako or promise, and then, yung application. Napakahalaga yung iangkop natin sa ating mga sarili yung atin pong matututunan dito po sa series ng 7 churches. Dahil yung mga leksyon na yon, kung di naman natin maiangkop sa ating mga buhay, magiging baliwala po yung ating ginagawa, ang ating ginagawang pag-aaral na yan. Ang Panginoon po ang nagpasulat nito at alam niya yung magiging karanasan ng bawat Kristiyano na mula doon sa panahon sa iglesia sa Efeso, sa kaagahan ng sangkakristyanuhan, mauulit at mauulit ang mga karanasan ng bawat lingkod ng Diyos sa masama man o sa mabuti, kung hindi tayo maging mapagbantay. That is why, ito pong pag-aaral na ito ng 7 iglesia at iba pang mga bagay sa aklat ng Apokalipsis, kagaya nung natalakay na nating 7 tatak at 7 trompeta, may kinalaman ito sa mga pangyayari na kung hindi po tayo maging mapagbantay, tayo po'y mawawala sa pananampalataya. So ito po yung layunin ng Panginoon kung bakit ipinasulat niya ito. Paglalahad niya ng mga bagay na malapit ng mangyaring madali. Kaya nga, mapalad ang bumabasa at yung nakikinig at tumutupad ng mga bagay na nakasulat sa Apokalipsis. So yun po yung layunin. Napakagandang aklat po ang Apokalipsis. Mahal tayo ng Diyos, kaya niya ipinasulat, sadyang ipinasulat sa kanyang alagad para mabigyan tayo ng guide kung ano yung mangyayari sa darating na mga panahong ating kinakaharap. Okay? So yun po yun. Ngayon, basahin natin isa-isa ang may kinalaman sa iglesia sa Pergamo. Ito ang mensahe sa kanya. Verse 12. At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Next, tuloy-tuloy na ito, Ali. Nalalaman ko kung saan ka tumatahan sa makatuwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. At iniingatan mong matibay ang aking pangalan. At hindi mo ikinaila ang aking pananampalataya kahit ng mga araw man ni Antipas na aking saksi. Aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. Verse 14, datapwat, mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroon ka diyang ilan na nanghahawak sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katisuran sa harapan ng mga anak ni Israel, upang magsikain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan at makiapid. Gayon din naman na mayroon kang ilan na nangahawak sa aral ng mga Nikolaita. Magsisi ka nga, o kung hindi, ay madaling paririyan ako sa iyo, at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. So napansin niyo po yung sunod-sunod na mga talata na may kinalaman po sa iglesia sa Pergamo. Ngayon, doon sa ating pattern of study, napakahalagang sundan nating mabuti. Una, yung kanyang geography. Yung location niya, kagaya ng Efeso at Smyrna, literal na lokasyon ito doon sa lugar na nabanggit natin. Pakilagay, Ali, dito sa Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 7, page 93.
This city had been the capital of the Roman province of Asia for 2 centuries. Pergamum, situated in a wide valley about 3 miles or 5 kilometers north of the Caicus River and about 15 miles or 15 kilometers from the sea, was another of the famous city of Asia Minor. The palace, temples, theaters, gymnasiums, and other public buildings of ancient Pergamum were built on the summit and on the slopes of a high hill. The residential section of the city lay its foot at the same site in the plain where lies the modern town of Bergama. So, binabanggit po doon nga yung description ng lugar na ito sa Pergamo or Pergamum. No? So, sinasabi nga po rito na itong Pergamum na ito, marami ritong mga structure katulad ng palaces, temples, theaters, gymnasiums, at iba pang mga public buildings doon sa ancient Pergamum. At ito po'y nakatayo sa, kumbaga, sa summit, sa pinakatuktok, at yung iba sa slopes ng matataas na burol, at yung residential section, yung mga taong makatira doon sa lugar na yon ay nandoon sa sa kanyang bahaging baba nung mountainous area na yon. So, ngayon, gusto kong ipakita sa inyo yung mga binabanggit na yon sa nakasulat sa kasaysayan regarding sa kanyang geography, sa kanyang location. Ito naman yung mga sites. Pakilagay nga ito. The Acropolis, yung Acropolis, pag sinabi kasing Acropolis, yung mataas, no? Yung mataas. Kung napansin niyo po dyan sa larawan na yan, yung sa pinakatuktok ng bundok, yun yung pinaka-site, yan. Nung kanyang temple, yung kanyang templo. Yan. So, kitang-kita yan. At napansin niyo sa parting baba ng mountainous area na yan, nandyan yung residential nga, kagaya ng pagkabanggit natin kanina. Ito kasing nasa slope na ito, sa pinakataas, sa Acropolis, ito po yung mahalagang sentro ng pagsamba sa emperador ng Roma, yung emperor worship. Bukod pa sa kanilang mga kinikilalang gods, no? Ngayon, ito. Next picture, ayan. Ito po yung mga kumbaga mga ruins na po itong nakikita ninyo. Next. Ali. Hindi, sunod. Tingnan mo, pag sinabi kong next, yan. Yan. So, yan po yung yung nakikita natin doon sa pinaka-slopes. Mga ruin na yan. Mga kagibaan na yan eh. Nandyan yung kumbaga, ginagawa nga, yung nabanggit nating pagsamba sa emperor, pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sa pinakatuktok ng bundok ginagawa yan. Yan po kasi yung estilo ng mga pagano sa pagsamba. Sa pinakatuktok sila. Kung naalala ninyo, nung next slide, yung naalala ninyo, nung sa panahon ng Mount Carmel, na yung mga propeta ni Baal na hinamon ni Elias, doon sila sa tuktok ng bundok. Yan yung lugar na kung saan ang iniisip ng mga pagano, dinig na dinig sila ng kanilang mga Diyos. Gusto nila sa pinakamataas na lugar yung gagawing pagsamba. So kaya nakikita nyo dyan yung mga structure na yan, literal sa Pergamo. Next. Ayan. Yung kasunod na yan, dinadayo yan ng mga turista, no? Yung ruins na yan. So, maganda rin kung mabigyan ng pagkakataon na makarating din sa mga ganyang ancient site dahil yan yung mga record kasi sa Biblia eh. Kaya lahat ng sinasabi sa Biblia, totoong mga lugar yon na didiscovery na lang ito ng mga archaeologists. Next, eto sa pinakatuktok nga sa Acropolis. Kumbaga kitang-kita sa baba, yung mga residential, mula doon sa pinakatuktok. Kaya diyan talaga yung pinaka-residential nitong lugar na ito. At ang ginagawa nilang pagsamba, doon nga sa pinaka-Acropolis. No? Yan, next. Ito, yung meaning ng Acropolis, nasabi ko na rin, ito po yung characteristic experience ng iglesia sa Pergamo. Dahil sa panahon ng Pergamo, ito po yung kapanahunan ng tinatawag na exaltation. The period of exaltation. Pakitanggal na. No? So, napansin natin na nung tinalakay natin yung second church, talagang matinding persecution ang nangyari, pero
Pagdating nung panahon ni Emperor Constantino, yung Edict of Milan, na doon ay na-legalize ang Christianity, dito naman nangyari na ang Christianity na-exalt talaga, na itaas. Meron na silang kakampi sa gobyerno ng Roma di ba? Walang iba kundi ang emperador mismo. So makikita natin dito na kung paano ang Smyrna naging mapagbantay sa kanilang pananampalataya, hindi sila nag-give up hanggang kamatayan. Dito natin makikita na itong Pergamo na naitaas, merong panganib na kakaharapin ang iglesia. Merong panganib na kakaharapin, no? Dali, ba't may tumatawag dito? Okay. Wag mo muna kayong tatawag, ha? Naka-live po ako ngayon. Anyway, tuloy na natin, ha? Okay, ito. Nabanggit natin, merong kakaharapin na medyo panganib. Alam nyo, ganito ang sinasabi natin. Kapag tayo masyadong kampante masyado tayong palagay na dahil, wow, kakampi ko ang gobyerno. Wow, may boses kami doon sa gobyerno. Diyan ngayon magsisimula na ibababa mo ang iyong guard. Kumbaga sa mga boxer, dapat lagi nakataas ang kamay, nakadepensa. Meron kang, meron ka ng kumbaga kumpiyansa, nag-overconfidence ka, binababa mo yung guard mo. Ito ngayon yung pasimula na kung saan ibinaba nila ng mga Kristiyanong ito yung kanilang pagbabantay sa kanilang pananampalataya kumpara sa Smyrna na laging nakataas yung guard at hanggang kamatayan hindi sila nag-recant or nag-give up ng kanila pong pananampalataya. Eto, puntahan naman natin yung history, dagdag natin. Eto King Attalus the First, yan yung petsa ng kanyang paghahari, was the first great ruler of the kingdom. During the time of Eumenes II, a library was founded which grew into a collection of 200,000 manuscripts. Next. This library aroused the jealousy of Ptolemy V of Egypt, fearing that it would soon excel the library of Alexandria. He imposed an embargo on papyrus, the most common writing material. Stop muna tayo dyan. Ito pong library na ito sa Pergamo, napakarami ng collection nito, lalo na doon sa paghahari ng mga haring nabanggit po dito sa lugar na yan, umabot ng 200,000 manuscript. Itong leader ng Egypt na si Ptolemy V, nainggit. Kasi baka masapawan pa yung library doon sa Alexandria, doon nga sa Egypt. Kaya ang ginawa ni Ptolemy V, inimbargo niya yung mga papyrus. Kasi yung papyrus, common writing material. Yan talagang pinagsusulatan ng mga aklat, Maging ng Biblia, ginagamit yung writing material. Inimbargo niya at hindi nag-provide ng mga papyrus para lamang hindi masapawan yung library doon sa Alexandria. Meaning to say, maunlad pagdating lalo sa kaalaman, ito pong lugar ng Pergamo. Next, tali. Eumenes II was followed by only two more kings, Attalus II and Attalus III. The reason Pergamum ceased to be an independent kingdom was that the last mentioned monarch, a great admirer of Rome. Kaya tumigil sa pagiging independent na kingdom itong Pergamo kasi nga yung leader dito naging tagahanga ng Roma. Alam niyo po kung magiging tagahanga kayo ng Roma, magiging magiging mababa na lang ang lagay ninyo kasi ibig sabihin alipin kayo ng Roma. At nangyari ito, literally speaking, sa literal na kingdom dito po sa Pergamo. Naging admirer siya ng Roma, kaya nawala yung kanyang pagiging independent dahil ang sunod na sinabi, pakilagay, willed his kingdom to the Romans. A Christian church was established in Pergamum during the Apostolic Age. So kaya pinaubaya nga ng hari na ito sa Pergamum, yung kingdom na yun sa Romans. Kaya nga, anyway, yung Christian church na itatag din po dito sa Pergamum sa panahon nga ng Apostolic Age. Next. Also, during the time of Eumenes II, the great altar of Zeus, the masterpiece of Pergamum's famous works of art, was erected. Pansinin niyo po dito Sa panahon ni Eumenes II pala,
yung malaki o dakilang altar o dambana ni Zeus ay naitayo po dito. Masterpiece, napakaganda ng pagkagawa. Si Zeus po ay primary god ng mga Greeks, no? Zeus. Sabi ko nga po sa inyo, depende sa ruling kingdom yung pangalan ng mga gods. Pero yun pa rin yung gods na yon. Naiiba-iba lang yung tawag, depende kung anong sumunod na ruling kingdom. Dito halimbawa, Greece. Kaya Zeus ang tawag nila. Nung ang Romans naman, ang ruling kingdom, ang tawag sa kanya si Jupiter. O iba-ibang tawag dyan. Yung interpreter ni Zeus ay si Hermes, no? At dito naman sa Roma, iba naman ang tawag. Si Apollo, depende. Depende nga po depende sa ruling kingdom. So, ganun po ang ating mapapansin. Mamaya titingnan natin kung gaano kaganda ito pong altar o dambana ni Zeus. Next. The altar of Zeus was not only a tremendous structure being 127 feet long and 120 feet wide and 40 feet high, but also a masterpiece of art and architecture. Napansin nyo yung sukat? Yung altar ni Zeus, matindi. Ang haba niya, 127 feet. So, kumbaga yung haba niya. Kung nakahiga yung building, mahigit 100, 127 floor ang haba, no? Tapos yung ano niya, yung structure niya, 127 feet yung long at 120 feet naman yung lapad. At 40 feet yung taas, 4-story building yung taas. 4 na palapag ng gusali. Kasi bawat palapag nasa 10 feet yan. So 40 feet ang taas, yung haba niya, kumbaga kung nakahiga yung building, 127 floor. Ganon kalaki. Yung altar ni Zeus na to, masterpiece of art ang tawag. Talagang napakaganda ito. Pakilagay nga Ali, ito. Ito yung, kumbaga, larawan ng altar ni Zeus. Yan, dinadayo yan ng mga turista. Ganon kaganda yan. Ito yung miniature niya. Next, Ali. Itong altar na ito yung hitsura niya ng altar ni Zeus, yung miniature. Ito ngayon, ang sinasabi ngayon ng mga nag-aaral ng Biblia na in-associate sa altar o sa trono ni Satanas. Di ba, nasabi dun sa nabasa nating mga talata, nandyan yung luklukan ni Satanas. Kasi nga pagano ito So yung gods nila, yung gods na hindi yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. So sinasabi nga po doon sa sulat na yun sa Pergamo, nandyan yung luklukan ni Satanas. Pero hindi pa rin nila ikinahiya ang pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So ngayon, eto, dagdagan pa natin bukod sa altar ni Zeus. Next. The other great and famous landmark of Pergamum was the Asclepion, the god of healing, one of the 4 main gods of Pergamum. Ang sinasabi po rito, yung iba pang mga dakila at sikat na, kumbaga, kilala ang Pergamo, ay yung Asclepion. Yan ang tinuturing na Diyos ng kagalingan, God of healing. Itong si Asclepion, isa po ito sa 4 na pangunahing Diyos sa Pergamum. Isa sa 4. Alam niyo po ang larawan ni Asclepion? Ito nga ang kaganda, ito ang tinatawag na kasikatan ng Greeks, no? Yung Asclepion, pag nakita nyo sa tinatawag na, ito yung symbol ng medical profession. Symbol ginagamit hanggang ngayon sa medical profession, yung symbol ng ahas na nakapulupot doon sa stick. So, napipicture out na ninyo. Yung ahas na nakapulupot sa stick, yan yung si Asclepion, na ginagamit hanggang ngayon yung symbol sa medical profession. Si Asclepion yan. Yan yung kasaysayan yan. Hindi naman natin sinasabi na yung mga doktor o sa medical field ay sinasamba sa Asclepion. No. Ang sinasabi natin, yung symbol na ginagamit hanggang ngayon, yan yung symbol na ginamit noon sa Pergamum patungkol sa isa sa 4 na Diyos na si Asclepion na tinuturing nila Diyos ng kagalingan. God of healing. Yan po yun. Okay? Anyway, ganito
Dagdagan ko lang ang information, no? FYI kumbaga ito. Nabanggit ko kanina si Zeus, yung pangunahing Diyos ng Grego. At yung kanyang interpreter ay si Hermes. Si Hermes, ito na naman. Si Hermes, ang itsura ni Hermes, siya yung interpreter ni Zeus na meron siyang pakpak sa paa. O ngayon, isipin nyo saan nyo nakikita yan. Yung isang being na may pakpak sa paa. O yan, sa mga mercury drugs. Yan yung larawan ni Hermes. Siya yung interpreter ni Zeus. Yung iba siyempre, gumagawa lang yan. Di marahil nila alam kung saan nanggagaling yung mga symbol na yan. Yan yung symbol ni Hermes. Sa Mercury, yung si Hermes. Yung lalaking may pakpak sa paa, si Hermes yan. Okay? So, karagdagang informasyon. Ngayon, ito. Next, Ali. Ito yung isa sa structure nila sa Pergamo. Ito yung main city. Sikat po ito dahil sa kanyang hospital. May hospital ho dyan na nakadedicate kay Asclepius o Asclepion na Diyos ng kagalingan. Ang mga tao ay dumadayo dyan para sa kagalingan mula sa iba't ibang probinsya ng Asia Minor. Nakikinig sila ng lecture at kung ano yung ginagawa doon sa teatro na naka-associate sa kanilang hospital. Yan yon yung structure na akala nyo parang ano lang parang theater. Hindi, may hospital ho dyan. Dyan dinadayo si Asclepion na pinapaniwala ang Diyos ng kagalingan. Next, Ali. Ayan. So, ayan yung kumbaga, mas struck out na larawan ng lugar na yan na merong hospital. No? Yan yung struck out niya. Famous ho yan sa Pergamum. Ngayon, ito. Next, Ali. Multitudes of sick people traveled from great distances to find relief from their ailments has been excavated since 1928. In it were found the ruins of several buildings such as halls in which the patients were kept and received water treatments, an amphitheater where they were entertained, and subterranean rooms. Next, subterranean rooms where they were put to sleep to receive in their dreams divine messages as to the treatments they should get. Asclepion stands a monument with the two Asclepius snakes in relief, the symbol of the medical profession which has been in use from ancient times to the present day. Yan. Ano sinasabi dyan sa kasaysayan? Karamihan daw ng mga may sakit, no? Marami daw sa mga may sakit talagang naglalakbay mula sa iba't ibang malalayong lugar para lang sila'y malunasan ang kanilang sakit. Ito nga po ay natuklasan ito noong 1928, yung lugar mismo na yon na ginagawa nga nila doon yung paraan nila ng panggagamot. Nakikita doon yung mga kagibaan ng ilang mga gusali, yung mga halls na nandoon yung mga patient na tumatanggap ng water treatments, tubig yung ginagamot At yun ay amphitheater din na doon sila talaga inaasikaso. Meron din doon subterranean rooms, mamaya papakita ko po sa inyo. Meron silang subterranean rooms na doon sila pinapatulog para sa panaginip, kakausapin sila, bibigyan sila ng mensahe ni Asclepion. Imagine niyo yung mga may sakit, dadalhin doon sa pinaka-subterranean, patutulugin, and then entayin mo yung message ni Asclepion. Ganon literally ang ginagawa nila. At nandun nga po yung monument ni Asclepion na binanggit nga po dito na isang ahas, symbol yan ng medical profession hanggang sa ating panahon. Si Asclepius yun. So kita nyo, gumagamit ang medical profession ngayon. Hindi naman ako naniniwala, hindi rin nila alam kung bakit merong ganong symbol. Siyempre yung iba hindi, pero yung gumawa nun, imposibleng hindi nila alam yon na symbol yon ng Diyos-Diyosan na si Asclepion o si Asclepius, no? So, ngayon, ito. Hali, pakilagay ito. May mapapansin tayo dyan sa larawan ngayon na tubig mula dun sa stream, meron daw itong medicinal value. Sabihin, may kagalingan mula dyan sa tubig na yan. Next. Ito yon, itong mga may sakit, dinadala dyan sa pinaka-hospital nila. At ito yung binanggit nating subterranean kanina. Ali, next. Ito yung walls na dito, sinasabi nila, na yung kanilang Diyos-Diyosan na sa Asclepion, nangungusap sa mga may sakit at nangangako ng kagalingan.
Yan sa mga ano na yan, yung mga butas-butas na yan na sinisikatan ng liwanag. Yan yon, diyan naka-standby yung nakahilera yung mga may sakit. Patutulugin at hintayin managinip para mangusap sa kanila sa Asclepius. Yan yung lugar ng Pergamum. Ayan, ito pa, history niya. Next. Pergamum had distinguished itself in 29 BC by becoming the site of the first cult of a living Roman emperor. A temple was built and dedicated to the joint worship of the goddess Roma and the Emperor Augustus. At the very time John wrote these words, Christians were suffering persecution for refusing to worship the Emperor Domitian. Ano sinasabi dito? Nung 29 BC pa, napansin niyo po rito, ito po yung lugar na ginawa yung unang tinatawag na pagsamba sa Roman Emperor nung 29 BC. Ito, nag-backward pa tayo sa kasaysayan, no? At dito itinayo yung templo na naka-dedicate sa joint worship o magkasamang pagsamba sa goddess, Diyos-Diyosa ng Roma. Sino ba Diyos-Diyosa ng Roma? Di si Diana. Sa Greek, siya si Venus. Nung panahon ng Assyria, Babylonia, siya si Astoret. Sa panahon natin ngayon, siya si Maria. Yun. Anyway, yung pangalang Maria, nilagay lang yun kay Astoret, kay Venus, kay Diana. Pero hindi talaga yun yung Maria na ginamit ng ating Panginoon para magkatawang tao ang Panginoong Jesucristo. Ikinapit lang. Pero yan ay Diyos-Diyosan ng mga pagano. No? So, diyan ginagawa yung sabay na pagsamba sa Goddess Roma at kay Emperor at sa Emperor Augustus. Yung pinakamataas na, siyempre, Emperor Kaya, nung sa panahon sinusulat ito ni John, talagang nagsasuffer o dumadanas na rin ang Pergamo ng tinatawag na persecution dahil doon sa pagtanggi na sambahin yung Emperor Domitian. Anyway, sa kapanahunan po ni John the Beloved or John the Revelator, no? Yung Emperor Domitian na ito yung nagpatapon nga po sa kanya sa isla ng Patmos, no? Dahil gusto siyang patayin. Si John hindi na matay-matay So, in-isolate na lang siya. At itong si Domitian, sinundan nga po nila Trajan, Hadrian. Yun na yung panahon naman ng tinatawag na Smyrna. So, kay Domitian pa lang, matindi na yung gusto niyang sambahin siya, yung emperor worship. No? So, yan po yung karagdagang kasaysayan ng Pergamum. Pakilagay nga Ali ang next. Ito, yan. Ito yung mga gusali, kung kino-close up lang nating mabuti, at least kahit di tayo nakarating literal doon sa lugar, may picture naman tayong nakita, di ba? Okay, yan yon. Yung temple din ni Trajan, ginawa din ho dyan yung temple ni Trajan. So, matindi talaga yung emperor worship dyan sa lugar. Ngayon, ito, kung ang Efeso ay the age of being a desirable church noong 31 up to 100 AD, whereas yung Smyrna ay the persecuted church from 100 up to 313 AD, ito naman Pergamo, ito naman yung age of popularity. Next, yan. Tandaan ninyo, ang Pergamo nandun sa Acropolis, sa height. So, naitaas talaga. Spiritually speaking, ang church na Christianity na itaas sa panahong ito. That's why tinatawag na the age of popularity. Kadikit nila ang Roma. Kasangga nila ang emperador ng Roma. Kaya yung mga leader ng Christians during that time, ay nakipag-compromise sa emperor ng Roma. Kita nyo, nagpabinyag nga si Emperor Constantino para maging Kristiyano. Daw. Pero ang puso niya pagano pa rin. Bakit? Kasi nga, yung kanyang batas na Sunday law, yun pa rin yung laman ng kanyang Blue Sunday law. Gusto nyong i-remind ko po kayo doon sa kanyang inilathala noong March 7, 321 AD. Nang sabi niya, on the venerable day of the sun, sa English translation na po ito, on the venerable day of the sun, let all workshops be closed. Lahat ng mga pagawaan isara na. Okay? At ang tao tumigil sa paggawa sa araw ng linggo. Ang tawag niya doon, Venerable Day of the Sun.
Venerabili Jesulis sa wikang Latin. Pero sa literal na pagliwat, venerable pa kasi ang nilalagay, no? Medyo tinatago yung tunay na kahulugan. Pero ang ibig sabihin nun, kung ililiwat nyo literal, direktas doon sa kanyang equivalence, yung dynamic equivalence, ang ibig lang sabihin ng Venerabili Jesulis or Venerable Day of the Sun ay sa kagalang-galang na kaarawan ng araw. Ganun yung kanyang paggalang kasi sa araw, kasi mananamba sila ng araw. Sun worshippers yan, si Constantino. So meron lang compromise dito dahil gustong pagkaisahin ng paganong si Emperor Constantino ang kanyang Imperyong Roma na maraming mga pagano at maraming ding mga Kristiyano. So nagkaroon ng compromise, meet halfway, ika nga. Oh, yun yung mga kompromisong nangyari at hindi nabantayan ng mga leader ng iglesyang ito, yung pinagpauna na natin kanina. Kaya nga ang larawan, ito yung pictures of Jesus. Pakilagay, Ali. Pictures of Jesus. Ito, tingnan nyo po ito, ha. Ang larawan ay pinapakita ni Kristo. Lagpasan mo na yan. Yan. Babasahin ko uli sa 2:12 ng Apokalipsis, at sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. So, ang larawan ni Kristo dito, pinapakita na merong matalas na tabak, may 2 talim. Anong ibig sabihin? Di ba? Sabi sa Biblia, sa Hebreo, ang salita ng Diyos ay tinulad sa isang, kumbaga, tabak na may 2 talim na humihiwa ng kasukasuan ng bawat kaluluwa. Ibig sabihin, natatalos ng Panginoon, nakabantay siya, nakatingin siya. Wala kayong maitatago. May kompromiso kayong ginagawa, pero yung salita ko, nakakatalos ng inyong buong mga kaluluwa. So, ibig sabihin, nandito ako nakatingin sa inyo, ingat kayo sa ginagawa ninyo. At ito na ngayon nangyari dito, sa karanasan ng iglesia sa Pergamo, ang nangyari dito, yung mixture, paghahalo ng paganism sa tunay na relihiyon, which is Christianity. Pinaghalo, naalala ninyo yung nabanggit natin na pauna, may kinalaman doon sa mga Diyos-Diyosan ng mga pagano na pumayag ang mga leader ng Christianity na ipasok at sa backdoor ng Christianity, bigyan na lang ng pangalan. Famous nga dyan, itong Mary and Infant Jesus. Whereas sa katotohanan, yan yung si Astoret. No? Yung pagsamba sa mother at sa infant, si Astoret yan. At yung nasa Ezekiel chapter 8, si Tammuz. Yan yung mga Diyos-Diyosan ng mga pagano. So para makombine lang, hindi mag-aaway na ang paganismo at Christianity, magkasundo na lang tayo. O sige, ang aming itong mga ribulto, kung papayagan ninyo, palitan na lang namin ng pangalan. Ito, kumbaga pinaparaphrase ko na lang po, nangyari naman talaga yan para kumbaga makarelate lang kayo, mas pinapagaan ko lang. Pwede naman kayo magbasa ng aklat ng kasaysayan, kumbaga pinapagaan ko lang. Hindi naman natin kailang basahin pa lahat yun. Pero nandyan yan sa aklat ng kasaysayan. Halimbawa, yun nga, itong aming Diyos-Diyosan na si Diana, sa Roman goddess yan, Venus sa Greece, sa Greeks. Itong aming goddess na si Diana, sa Assyrian is si Astoret, bigyan na lang namin ng pangalang Mary or Maria, para hindi naman masakit sa inyo mga Kristiyano. Compromise meet halfway. Tapos, yung si Tammuz, ito na yung infant Jesus. Alam nyo, noon pa uso na. Madalas kong ipakita yan sa aking presentation dito. Yung tungkol sa symbol ng mother and infant or mother and child. Pagsamba na ito, maging sa Eastern religion, nandoon na yan. Noon pa, sa panahon pa ng mga Hittites. At sinulat nga yan sa Jeremiah chapter 44 regarding sa tinuturing na reyna ng langit, or sa panahon natin, si Mary daw, Madonna. Ulitin ko lang, si Mary po, matagal, mula noong namatay siya, siyempre, noong first century, nasa libingan siya. Nandun yung kanyang, kumbaga, alabok. Nandun siya, naghihintay rin siya sa pagdating ng Panginoong Jesus. Banal na babae si Mary. Kaya ginamit siya ng Panginoon. Yung pangalan lang ni Mary, in-associate doon sa goddess ng mga pagan. Kita nyo?
Halimbawa, yung ibang Diyos-Diyosan pa ng mga pagano. Bigyan na lang natin ng pangalan itong rebulto namin. Gawin naming San Pedro, San Juan, San Pablo, so on and so forth. Kaya nangyari ngayon sa Christianity, nandito yung mga rebulto ng kinikilala nilang santo. Pero sa kaagahan ng sangkakristyanuhan, especially nung itinatag ni Kristo ang iglesia, bawal nga ang mga rebulto. Dahil yan sa mixture ng pagan and Christianity, during this time na na-legalize ang Christianity, nawala ang pagbabantay sa kanila. Di nila binantayan yung kanilang pananampalataya. Kakampi namin ang emperador. Yan ang problema minsan. Kahit ngayon. Yan ang problema minsan sa iba nating kapatid. Kapag meron kang sa gobyerno, akala mo baga kampante ka na hindi mo nagagawin yung gusto ng Diyos kasi meron tayo sa gobyerno. Alam nyo, hindi naman talaga masama na meron ka sa gobyerno, lalo na yung mga ina-appoint katulad ni Daniel. Iba ho noon, iba yung ngayon. Ngayon, election. Noon, appointed. Iba yun kumpara sa ngayon. Si Daniel, matino. Hindi siya politiko. Anong ibig ko sabihin pag sinabing politiko? Ayun, pinapakita lang yung maganda sa labas, pero ang totoo, bulok. Yun ang ibig sabihin ng mga politicians, yung act. Hindi naman lahat. Pero karamihan ganyan, kaya nga hindi maunlad yung bansa natin kahit dito sa Pilipinas dahil dyan sa mga yan Di ba? Yan yung bulok na sistema. At nangyari yan sa mga Kristiyano dito po sa Pergamo dahil nakadikit sa gobyerno. Kaya nga hiwalay dapat yan kaya nga ngayon maganda at least for now habang hindi pa nasisira yung church and state separation. Dahil darating naman ang time, syempre, para ma-declare ang Sunday law, dapat i-amend yung constitution ng church and state separation. Mako-combine uli yan. Kasi hindi po pwedeng ilabas yung Sunday law na meron pang wall of protection doon sa religious liberty at civil liberty. Hanggat hindi po na-amend dyan, walang Sunday law na mangyayari. At syempre, ang Diyos ang may control ng lahat kung kailan niya pakakawalan yon. Ganun po yan. So, kaya ganito yung karanasan ng mga Christian sa Pergamo, mixture na pagan Christianity. Akala nila okay lang sa Diyos yun. Hindi na tinitingnan yung mali doon sa tama. Ang tinitingnan nila, yung pakinabang nila na hindi na mabalik yung dating persecution. Alam nyo, lumalabas dito, naging blessing in disguise sa mga Kristiyano sa Smyrna na sila'y pinapatay at inuusig. Bakit? Lalo silang tumatapang sa pananampalataya. Lalo silang tumatatag habang sila'y pinapatay. Lalo silang dumadami. At itong nangyari nga po sa Pergamo, ito na yung taktika ni Satan, deception instead of persecution. Pandaraya through compromise. Kasi hindi kaya ni Satanas na lipulin ng Christian. Kumbaga nagtataka siya. Bakit habang pinupulbos ko tong mga to, habang pinapatay ko para silang mga kabuti, lalong dumadami. Di naging blessing in disguise. Kaya ngayong ibang Christian ayaw na nahihirapan Kapag nahirapan, compromise ang dating na. Compromise muna. Doon sa mga hindi na kayanan na iba, nako, ang tagal ko pa naman sa kumpanyang ito, pinapapasok ako ngayong araw na Sabat. Sa bagay, minsan lang naman kita nyo, compromise. Minsan lang kasi. Alam nyo yung minsan na yan lang ang hinihintay ni Satan. Akala ko ba natin na ang pananampalatayang ito, biro-biro lang na minsan, labas ka muna at madalas ka naman pasok. Minsan ka lang lalabas. Yan ang mga mapanganib na isipan na naging karanasan ng mga Kristiyano dito po sa Pergamo. Etong compromise ay talagang kumbaga gumapang na hindi na malayan sa kabuuan ng Christianity during the age of popularity dahil sila ay naitaas. Yun ang naging problema. Kaya po itong iglesia sa Pergamo, opposite talaga ito ng Ephesus. Bakit? Diba, Ephesus, sound doctrine Hawak-hawak nila matibay na doktrina. Yun nga lang, iniwan nila yung unang pag-ibig. Pero may chance na bumalik. Samantalang ang Pergamo, mahina ito sa area ng doctrine. Yan. Ngayon, may mga lesson ba tayo matututunan dito? Of course.
Kahit ngayon, marami sa mga Kristiyano, kahit sa Seventh-day Adventist, mahihina sa doktrina. Dahil pag doktrina ang pinag-uusapan, ayaw nila kasi nakakaantok daw. Whereas yun nga ang sinasabi ng Diyos, diyan mo hinahasa ang isip mo para tumibay ka laban sa mga lalang o deception ng dyablo. Iko-quote ko pong muli ang sinabi ni Ellen White sa Great Controversy, page 493. None but those who have fortified the mind with the truths of the Bible will stand through the last great conflict. Yun lamang pinatitibay ang isipan sa salita ng katotohanan, sila lamang ang tatayo sa huling araw ng tunggaliang ito. Kita nyo? Kaya nakakategorize yun lamang. Tapos tayo tamad mag-aral ng doktrina. Inaantok kasi doktrina lang naman yan. Mas gusto nila yung laro-laro lang. Yung po, hindi ka pa rin nakaalis doon sa elementary teachings. Ang payo ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo sa Biblia, magsimula ka siyempre sa mababa, elementary teachings, saan din pataas ng pataas? Kung gusto mo pa rin puro laro-laro lang, elementary, hindi ka na natututo niyan. Hindi ka nalalago niyan. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo, sanggol pa rin kayo sa pananampalataya. At ito nga po ang naging problema sa mga Kristiyano sa Pergamo, naging mahina sa doktrina, hindi naging mapagbantay. Pero ito, bagamat ganon, yung nangyari doon sa marami sa kanila, merong pinapurihan pa rin ng Panginoon. Yun itong maganda. Ano yung papuri? Yung pagiging mahina sa doktrina? Hindi, ito yon. Ali, pakilagay, itong commendation. Lagpasan mo yung iba, commendation. Tingnan nyo po ito. Sa verse 13, nalalaman ko kung saan ka tumatahan. Sa makatuwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas, at iniingatan mong matibay ang aking pangalan, at hindi mo ikinaila ang aking pananampalataya. Napansin niyo po yun? Merong papuri ang Panginoon. Alam kasi ng Panginoon, nandoon sila nakatira saan? Kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. Nabanggit natin kanina, nandoon yung altar, the great altar of Zeus. At yan ang tinutukoy ng ating Panginoon. Kaya inassociate yan ng mga nag-aaral ng Biblia, wala naman ibang bagay doon na may kinalaman sa trono ni Satanas. Kundi yun lang altar ni Zeus, the great altar of Zeus. Kaya ngayon ang inassociate na yun yung luklukan ni Satanas na tinutukoy ng Panginoon. Sa kabila na nandoon yung altar ni Zeus, iningatang matibay ng mga kapatid na ito ang pangalan ni Jesus. Hindi ikinaila ang aking pananampalataya. Yun yung commendation. May papuri din ang Panginoon dito. Pero tingnan pa natin. Eto, reproof. Ali, pakilagay. Verse 14, ito yung saway. Sapagkat mayroon ka diyang ilan na nangahawak sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at makiapid. Ito yun. Ito naman yung saway. Merong ilan doon na mga Kristiyano sa lugar ng Pergamo ang pinangahawakang prinsipyo, doktrina nino ni Balaam. Sino si Balaam? Di ba ito yung propeta ng Panginoon doon sa Old Testament? Nandun yung kanyang kasaysayan? Na dahil sa pera, dahil sa suhol na matatanggap niya kay Haring Balak, kasi ang gusto ni Haring Balak, sumpain ni Balaam yung buong Israel. Nandun sa ilang. Dahil doon sa suhol. Nung susumpain na ni Balaam, sa halip na sumpa ang lalabas sa kanyang bibig, blessing. Kasi nandoon yung Panginoon Hindi niya pinabayaan na mangyari yung pagsumpa ni Balaam. Kasi bayan ng Diyos ang Israel. Sabi ni Balak, nako, ba't di mo magawang sumpain? Yun nga, yung Panginoon ang kumontrol kay Balaam ang request na lang ni Balak, sige, okay, yung mga nasa likod na lang, yung mga ilan doon sa likod. Di ba? Yung mga ilan na lang sa likod, yun pa ang request ni Haring Balak Kaya nga, usually naman kasi yung mga laging nasa likuran puro daldalan lang ginagawa ng iba dyan Kaya laging gusto sa likod, parang hindi sila nakikita nagdadaldalan. Ayaw nila usually sa harap. So, sa congregation, ganito yung mga prinsipyong nakikita natin, no? Ngayon, ang taktika na ginawa na lang ni Balaam, matindi.
Kaya natisod nga yung yung mga anak ni Israel. Ang ginawa ni Balaam, ayun nga, ma-involve sa paghandog doon sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, na-involve yung ilan sa mga Kristiyano diyan sa lugar ng Pergamo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at makiapid. Ang inihain ni Balaam ay yung mga babaeng magaganda mula sa mga pagano. Kaya sila'y nakiapid. Yun ang ikinabagsak ng Israel noon sa ilang sa panahong sinasabi ang kasaysayan patungkol sa ginawa ng propetang Balaam. So, ganun din ang nangyari sa Pergamo. Ito po yung taktika ng kaaway na ikay ma-involve sa gawain nila, and then ang offer sa iyo yung sexual immorality. Na hanggang ngayon, ganyan talaga nangyayari. Ay, naku, napakatindi nito mga kapatid. Ngaya, itong saway na ito, dito sa lugar ng Pergamum, ang purpose ng mga kaaway dito was to divide and ruin the church by encouraging practices na ipinagbabawal sa mga Kristiyano. This is part of the art of war. Divide and conquer. Divide and ruin. Pag watak-watakin mo yan, pag away-awayin mo yan, masisira yan. Literal nangyayari talaga yan. Pag pinag-away-away mo ang isang grupo, mananampalataya man yan o hindi, mawawasak yan. Kasi yan ang gusto ng kaaway ng Diyos na si Satan. Mag-away-away kayo para kayo'y masira. Lalo na doon sa hindi makapagpigil ang bibig, hindi makapagpigil ng aksyon, hindi nag-iisip ng kanyang sasabihin, ang iniisip niya yung sarili lang niya, ay talagang masisira Napakasimpleng art of war ito na minsan o kadalasan hindi naiintindihan ng mga kapatid natin na ang gusto magsagutan na magsagutan. Di ba? Iyan ang ikasisira. Nangyari din po ito sa Pergamo. Kaya itong reproof ng Panginoon, ito yung pinaka-idea po rito sa sulat na ito sa iglesia sa Pergamo, yung panganib ng compromising. The danger of compromising. Nasisira po rito ang pananampalataya at pumapasok ang maling katuruan. Kaya napakamapanganib talaga ang mga maling turo o maling doktrina. Ngayon, paano mo masabing maling doktrina yan kung in the first place, ikaw mismo, hindi mo alam kung ano yung tamang doktrina? Yan ang problema. Paano mo masabing maling doktrina yan kung hindi mo alam mismo ang tamang doktrina? Ito naging problema rito. Ang nangyari tuloy, kompromiso ang naganap. At even until now, ganyan ang situation. Especially sa ating postmodern culture, ito. Yung salitang postmodern, hindi alam ito na maraming mga kapatid. Akala lang nila terminology lang yan. Hindi nila alam, yan mismo yung pag-uugali at isipan na ng mga tao sa ating lipunan ngayon, postmodern. Anyway, babalikan ko uli yan pag kinakailangan balikan. Kasi sa postmodern principle, diyan pinaghahalo mo yung tama at mali. Kinukulayan or pinapalabnaw mo yung totoong kulay, pinalalabnaw mo para lamang ma-accommodate yung iba. Pero pag doktrina ng Panginoon, walang compromise dapat diyan. There is no such thing as compromise in the Bible. Okay? So ngayon ito. Pakalagay doon sa Bible commentary. Lagpasan mo na yung iba. Ito yung sa Pergamo, yung sa Isday Bible Commentary, lagpasan mo yung iba. Applied to Christian history, okay? Applied to Christian history. Sumobra ka na, balik mo sa taas. Ba't ka sumobra? Punta ka na doon sa applied to Christian history. Gusto ko may pakita ito. Applied to Christian history, this portrayal is peculiarly appropriate to the situation in the church in the period following the legalization of Christianity by Constantine in AD 313 and his nominal conversion. He pursued a policy of blending paganism and Christianity. The church rapidly became a politico-ecclesiastical institution and lost much of its former spirituality. Yan. Kaya nga ito yung application naman. Kanina,
ang ating tinalakay, yung literal na pangyayari doon sa lugar ng Pergamo. Ito naman, historical. Nung inangkop na sa kasaysayan ng Christianity, ito nga yung naganap, lalo na doon sa legalization ng Christianity ni Emperor Constantino, sa kabila na siya po ay hausyaw. Siya ay nominal, mababaw lang yung kanyang conversion. Dahil sa totoo, pagano pa rin ho siya. Dahil mayroon lang sa political motive, pagkaisahin yung kanyang kingdom, blending paganism and Christianity. Kaya nga ang iglesyang ito sa Pergamo became a politico-ecclesiastical institution. Yung combination ng church and state. Tandaan ninyo, ang kapanahunang ito, 313 up to 538 AD. May naalala at masusundan na ninyo. Familiar sa atin yung petsang 538 AD. Ito ay katapusan ng Pergamo kasi nagsimula ang kanilang kapanahunan 313 after na maligalize ang Christianity. Nag-run yung blending of paganism and Christianity up to 538 AD. So meron na kayong naiisip na nasusundan na ninyo na yung ika-4 na iglesia, eto na. Talagang pumalaot na sa hindi magandang karanasan sa kabuuan. Ano ho? So, ngayon ito, pakita natin, Ali. Ito po yung larawan, pagsasalarawan sa mga karanasan ng iglesia sa Pergamum noong first part ng earlier Christianity. Ito yung kumakatawan ng larawang ito lalo na nung 4th centuries na nagkaroon ng compromise na naganap. Ito po yung Mithraism, backward pa. Yan. Ito po yung Mithraism. Mithraism, another term yan, sa sun worship pa rin. Yung ibang term, Baal. Ito naman Mithraism sa panahon ng Roma. Mithraism, sun worship po yan. Next, Ali. Yan yung si Mithra na pinatay. Popular ito sa Roman army na pinatay niya dito yung sacred bull. No? So, yan yung pagsamba sa araw. Iba-iba lang ang symbol pero araw pa rin. Okay? So, eto pa. Next, Ali. So, chapter 2, verse 15. So, hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. So, mayroon ditong papuri din naman ng Panginoon. Parang ito yung sa Efeso na kinapuotan din nila yung gawa ng mga Nicolaitas. So, ang iglesia sa Pergamo, Nicolaitans, nandun din yung mga principle ng mga katuruang ito. Pakilagay, Ali, yung Nicolaitans Theory. No? Eto, Nicolaitans Theory. Yan. Ang Nicolaitans Theory ho kasi, yan ho, the deeds of the flesh do not affect the purity of the soul. Bukod kanina sa compromises, sa pamamagitan ng gawa ni Balaam, eto naman mga Nicolaitans na inayawan o kinagalitan din ng mga kapatiran sa Pergamum. Ang theory ng Nicolaitans ho kasi, even until now, yung gawa ng laman, hindi daw nakakaapekto sa kadalisayan ng kaluluwa. Ang ibig kong sabihin, kahit anuman gawin mong bisyo mo, physically speaking, hindi apektado niyan ang spiritual na bagay. Yon. Famous din ho ito kay Plato. Malamang nakuha ito ng Nicolaitans kay Plato. Ganon kay Plato. Yung dichotomy theory. Ibig sabihin, anumang gawin mo sa physical mong katawan, walang kinalaman yung spiritual mo dyan. Yun. So, ganyan iniwasan din ng ibang mga mga kapatid doon sa Pergamo, itong Nicolaitans theory. Kaya nga ngayon, napansin nyo sa maraming mga sekta ng pananampalataya. Yung iba sa kanila, after na magawa yung paglilingkod, pagsiservisyo ng ilan sa kanilang mga ministro, tagapagturo, pagdating sa labas, tuloy pa rin ang bisyo. Yun yung dala ng turo ng Nicolaitans. Di ba? Yung iba nga, umiinom pa rin ng serbesa, unang alak. Tapos makapangaral. Yung iba, umuusok ang bibig sa sigarilyo. Matapos mangaral ng Bible yan, ha? So, yan kasi, Nicolaitans theory yan. Na sa kanila, half-half, hindi pwede yung na, okay lang yung physical lang naman yan, walang kinalaman yan sa pagsamba mo ika sa Diyos. Kaya mababaw yung mga pananampalataya. Hindi talaga totoong converted. Hindi talaga totoong Kristiyano. Ngayon, nabanggit ko kanina, yung sexual immorality, maging nung una pang mga kapanahunan, especially itong mga nangyari sa ilan sa mga Kristiyano,
sa lugar ng Pergamum, no? Yung inilintulad dun sa gawain ni Balak na kumbaga ininvolve sila sa pagbibigay ng hain sa mga Diyos-Diyosan. Aside from that, nakiapid. Literal sexual immorality po yon. Meron akong papakita po sa inyo na content na survey, matagal na ito. Siyempre, malamang ngayon nagdoble-doble pang ang ang statistics. Ali pakilagay. Etong sex and media statistics, no? Mula sa Sex on TV, Content and Context, the Kaiser Family Foundation noong February 2001. 0.75% of primetime television in the 1999-2000 season included sexual content. Movies have an 87%. Ali, pakilagay yung binabasa ko. Hindi nila nakikita. Pakilagay. Yan. 0.75% of primetime television in the 1999-2000 season included sexual content. Movies have an 87% likelihood of presenting sexual material. Totoo ito. Hindi naman siguro tayo mga bulag, lalo na mahilig manood ng television, no? Sa bawat mga palabas sa TV, commercial man yan, lalo na yung mga soap operas, maging sa mga drama, diyan, marami diyan. Puro pakikiapid ang laman yan. So, ang itinuturo niyan sa mga viewers kung paano makiapid, kung paano maging hindi honest sa inyong mga asawa, o kahit mga mananampalataya, kahit mga preacher, apektado ng mga bagay na ito nagtataka pa tayo. Sa Bible, nandoon nga yung mga Kristiyano na hawa sa mga ganyan. Lalo na ngayon, finifeed sa mga television, sa radyo. Maging yung mga bata, kitang-kita nila. Mga bata, aware na sa mga bagay na ito. Kasi ito ang inihahain talaga ni Satanas para lasunin ang isipan ng mga mananampalataya, kahit mga bata. Ito pa. Next, Teens and Sex by Paul Gore, PhD, University of Missouri, Kansas City. Premarital sex is referred to 2 or 3 times every hour in soap operas. Tingnan nyo. Yung mga premarital sex, nandyan talaga yan. Maraming beses na lumalabas yan. Every hour pa nga, nung panahong sinorvey ito ng source na ito sa mga soap operas. Kaya, ewan ko, kung hindi kayo nandidiri sa mga pinapanood nyo lagi sa mga soap operas o mga palabas sa television na mga drama, away, sigawan, patayan, pakikiapid sa may mga karelasyon, ewan ko, gusto pa rin panuorin ito maging ng mga mananampalataya na mayroong mga sexual immorality content. Next, Ali. More TV Sex, USA Today, March 30, 2000. Sabi ko sa inyo, lumang-luma na ito. Baka na doble-doble, quadruple pa ito Sexual content on primetime TV, more than tripled in the past 10 years. Siguro, sinasabi niya rito, from 1990 to year 2000. Doon nga, more than triple. Di baka ngayon, 6 na doble pa, o 7 doble. Noon pa ito, luma. Kaya nga pinakita ko sa inyo yung luma para mag-visualize nyo kung gaano nakalala ngayon. Ito ang offer ni Satan. Kaya kung hindi mapagbantay ang marami sa ating mga mananampalataya, mabibiktima ka rin ito. Ito po yung literal na naganap noon. At kung hindi tayo matuto sa leksyon na ipinakita ng Panginoon literally sa lokal na iglesia sa Pergamo, hanggang sa kanyang historical context, hanggang bago dumating si Kristo, kakain ka rin ng mga bagay na inihandog sa Diyos-Diyosan at makiapid. Ganon yun. Ngayon, may pangako ang Panginoon. Punta Ali dun sa promise. Lagpasan mo yung iba, yung promise. Ano ang pangako ng Panginoon? Apokalipsis 2:17. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Napansin niyo po yun? Ang pangako ng Panginoon, dito mag-stick tayo. Ang magtagumpay. Yung salitang magtagumpay dito, yung nagtatagumpay araw-araw, hindi yung past tense ito Present progressive yan. Habang may buhay ka sa bawat araw, pagtagumpayan mo yung mga maling gawain na offer ni Satan.
Sa bawat araw na buhay ka pa, yun ang ibig sabihin ng magtagumpay, present progressive, hindi past tense. Present progressive. Bibigyan ng alin? Manang natatago, bibigyan ko siya ng isang batong puti. At doon nga ikay may nakasulat na bagong pangalan. Alam nyo, yung manang natatago, ayon sa Bible commentary, pakilagay nga, Ali, yan. Hidden manna symbolizes of spiritual life in Christ now and eternal life in the hereafter. Siya yung simbolo ng natatagong mana. Nangangahulugan ito ng buhay kay Kristo. No? Nakatago yung buhay natin sa likod ni Kristo. Dapat talaga na si Kristo ang nakikita, hindi tayo. Kaya nga, nabanggit ko na rin ito kahapon. Sa ibang mananampalataya na laging iniisip yung sarili, na laging dapat ipagtanggol ang sarili, na para bagang kating-kati na hindi pwedeng hindi ka makaganti na magsalita, hindi ho, si Kristo ang nasa harapan. Kapag ganun ang iyong karanasan na gusto mong ipagtanggol lagi sarili mo, ikaw ang nasa harap, hindi si Kristo. Ganun lang ho yun. Kaya ito po ang dapat nating matandaan, na sa ating Panginoon, kapag ikay lumalago, nagmamature ang isip mo, hindi ka makikisangkot sa laro sa putikan. Yung laro sa putikan, hindi po pwedeng ganun eh. Iwasan nyo dapat natin yun eh. Kung talagang lumalago tayo kay Kristo, iwasan natin na sumangkot sa laro sa putikan. Sa mga matured spiritually speaking, maintindihan nila sinasabi ko. Next, Ali. One of the more common ancient customs was that of the use of a white and black stone by jurors to determine acquittal or conviction. Kaya ito sinusulat na rin po ito. Kasi literal ang sense nito mga sinasabi na ito, especially dito sa 7 iglesia. Nung nabanggit yung puti at yung puti, na bibigyan kita ng batong puti, may kinalaman ito kasi ang, kumbaga, comparison nito doon sa pangkaraniwang ginagawa na doon sa lumang panahon, ancient customs, na gumagamit sila ng puti at itim na bato yung mga hukom, yung mga jurors nila, para malaman kung ikaw ay convicted or pinawalang sala, acquittal or conviction. Siyempre, pag conviction, black yung natapat sa'yo na bato. Pagka puti, di acquitted ka o pinawalang sala. Kumbaga normal na ginagawa ito doon sa matandang panahon. So maaaring ito yung tinutukoy dito, symbolical lang. Nabibigyan kita ng puting bato, nandun yung pangalan mo. Di ba? Mga kapangakuan ho ito eh. Okay, isa pa, Ali. In the Bible, a person's name often stands for his character, and a new name would indicate a new character. The new is not patterned after the old, but replaces it and is different from it. Yan. So sa Biblia naman ho talaga, yung pangalan ng tao ay hindi lang nangangahulugang proper name, kundi kumakatawan din ito sa kanyang ugali. Ang dami ho niyan sa Biblia. Halimbawa, si Jacob. Di ba? Ang Jacob associated sa pagiging mandaraya niya eh. Mandaraya naman ho talaga niya eh. Dinaya niya yung tatay niya eh, para makuha yung pagkapanganay ni Esau eh. Kasama ng kanyang nanay na nandaya rin. Kaya nagsuffer ho sila. Pero siyempre nagbago. Kaya nga nagsisi si Jacob eh. Lalo na sa pakikipagbuno niya doon sa heavenly messenger. Pinalitan ng Diyos yung kanyang pangalan. Mula sa pagiging mandaraya, ginawang Israel, meaning mananagumpay. Marami yung ganyang instances sa Biblia. So, ang pangalan sa Biblia, hindi lang basta-basta yung ating pangalan, yung ating proper name, kundi kumakatawan yan din sa ugali. So, meaning, yung karakter na hinuhubog, siyempre, karakter ng Panginoon, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu, yun ang pinapakita, nag-i-indicate na mayroon ka lang bagong karakter. Yung bagong karakter na yan, hindi pattern mula sa dati. Kasi ang ugali talaga natin, hindi maganda. At ang ugali po, hindi nadidetermina ng paminsan-minsang paggawa ng mabuti at paminsan-minsang paggawa ng masama. Tandaan po ninyo yung sinasabi ko na po ito. Ang ugali ng isang tao ay hindi nadidetermina o nakikilala sa paminsan-minsang paggawa ng mabuti at paminsan-minsang paggawa ng masama, kundi nakikilala ang ugali ng tao sa kanyang habitual tendencies of his word or act. Saan nakikita ang tunay na ugali?
Yung sa madalas na lumalabas sa labi at ikinikilos, yan ang ugali ng tao. Hindi yung nakagawa ka minsan ng mabuti at nakagawa ka minsan ng masama, kundi kung ano yung kinasanayan mo. Kung sanay ka sa mga salitang hindi maganda, kung sanay ka sa mga salitang pagbabanta, kung sanay ka sa mga salitang hindi maganda ang tunog, yan talaga ugali mo. So mananatili ka ba sa ganyang ugali? Kaya ang magtagumpay, bibigyan ng Panginoon ng batong puti na nandun yung kanyang bagong pangalan. Kaya sabi ko po sa inyo, hayaan ninyong si Kristo ang nasa harap. Kung may naapi man sa atin, hayaan niyo si Kristo magtanggol. Gusto kasi natin, tayo lagi nagtatanggol. Kung tayo nagtatanggol sa ating sarili, pinabayaan, kumbaga, isinantabi na natin si Kristo. That is the logic. Kaya nga sabi ng Biblia, akin, sabi ng Diyos akin ang paghihiganti. Ganun kasimple. Ba't natin sinasama lagi sa gulo yung mga bagay na pwede naman natin pag-usapan ng maayos? Di ba? Usap lang. Ganun kasimple. Dinadala pa natin kung saan-saan. Kaya ngayon, nung nauso ang social media, konting kibot, sulat. Konting kibot, upload ng mga sama ng loob. Naging masama pa sa mga Kristiyano tuloy ang social media kasi ang mga Kristiyano sa ngayon hindi marunong gumamit ng social media. Yung pwedeng pag-usapan sa loob, pwedeng pag-usapan ng personal, nilalabas pa. Di ba? Di talaga marunong gumamit tayo ng social media eh. Nakakahiyaw tayo kung Kristiyano kung tinuturing pero iba yung nagiging habit. Yan yung punto natin. Ang ugali po, hindi nakikita sa minsan-minsang paggawa ng mabuti o paminsan-minsang paggawa ng masama kundi kung ano yung kinasanayan mo na. So, may natutunan na naman tayong leksyon dito sa Pergamo. Eto ho yun eh. Bukod sa pangyayari sa kanila noon, sa local na karanasan nila sa iglesia nila, nangyari din sa naging kaangkupan ng kasaysayan at even until now. So magtagumpay ho tayo, pagtagumpayan natin yung hindi magagandang karakter, no? Para makatanggap tayo nung batong puti. Siyempre, acquittal din yun eh. Batong puti. Nandun yung ating pangalan. Nakatago kasi tayo kay Kristo. Hindi tayo ang nakalantad at nasa likod lang si Kristo. Madalas bukang bibig na lang natin, praise God, praise the Lord, pero ang totoo, tayo ang nakaharap, hindi si Kristo eh. Ugali mismo natin ang nakikita eh. Malapit na magtapos ang panahon. So, pag-isipan nating mabuti itong naging lesson natin sa hapon pong ito. Okay? So, yun po yung ating pattern of study dito sa Third Church. Nakita natin yung geography. Nakita natin yung meaning. Ito palang Pergamo ay exalted, the age of popularity. Ang unang iglesia, the age of this being a desirable church. And then yung Smyrna, ito yung persecuted church, whereas yung Pergamum, natapos ang persecution, sila naman naging popular. Yan ang panganib na nag-iisip lagi ng popularity. Kapag iniisip mo, gusto mo maging popular, delikado, babagsak ka talaga dyan. Kinakailangan si Kristo sana laging nasa harap, no? Mas maganda yon, mas safe, mas ligtas, pag si Kristo ang nasa unahan at hindi ikaw. Yan ang nakita nating leksyon. Okay? So, yun po ang ating paksa. Pasensya na, medyo kinakapos ang ating boss, hindi natin na pwedeng ituloy magsagot pa ng mga tanong. So kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagsubaybay. At ngayon po ay bago tayo magtapos, tayo muna ay magtalaga sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat, napakabuti nyo sa bawat isa sa amin. Inyo lagi kaming tinuturuan at pinapaalalahanan ng mga ugali na dapat naming maging ugali ayon sa inyo. Ano man pong mga pagkukulang na nakita ninyo sa amin, kami po ay patuloy na patawarin at kilusin ng Santong Espiritu. Pagkalooban kami ng inyong biyaya na pinangako nyo naman na sapat upang kami maging mananagumpay. Tulungan kami ng aming buhay ay maiayon sa buhay na nais ninyo. Salamat Ama, patuloy na pagpalain ang lahat ng nanood, lahat ng nag-aral, mga kapatid o mga kaibigan. Dalangin namin ng pagpapala sa bawat pamilya, sa bawat individual ay kanilang maranasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.
Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa kalooban ng Panginoon sa darating muli na Sabado at Linggo. Alas 3 ng hapon, tayo pumuli magkasama-sama. Sa aking nakaagapay, Princess Aliyah Sarmiento na aking technical, ang aking may bahay Maiden Sarmiento na nag-share ng mga video natin, at lahat ng ating mga followers ng Reasons of Faith na nag-share ng mga video natin. At ganoon din, ito ang inyong lingkod, si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing tayong lahat pagpalain ng ating Diyos. God bless us all.